ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Wala ng buhay ang 2 taong gulang na bata nang madatnan siya ng kanyang ina sa isang morgue sa Lubao, Pampanga. Hindi ka nakakapal. Ang away nila ng kanyang live-in partner na uwi sa pananaksak sa inosente niyang anak. Ikaw, tama ka. Ay, di siya marunong. Hello! 3 versus 1. Yan ang na-caught on cam na pambubuli di umano ng 3 estudyante sa isa nilang kaklase. Ang sigaw ng nanay ng biktima sa mga nanakit sa kanyang anak. Hindi kami magpapabayad. Ang issue ng pananakit na nangyari sa loob mismo ng eskwelahan tinutukan ng resibo. Susunod! Ang main suspect sa pagkamatay ng musmos naglaho raw ng parang bula ng dalhin na sa ospital ang mag-ina. Abangan mamaya. 3 versus 1. Yan ang na-caught on cam na pambubuli di umano ng 3 estudyante sa isa nilang kaklase. Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas sa kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hakanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Away magkasintahan na uwi raw sa pananaksak ng lalaki sa anak ng kanyang kinakasama. Patay ang 2 taong gulang na musmos na tila napagbuntunan ng kanyang amain. Kaya naman, nagsagawa agad ang Lubao, Pampanga Police ng hot pursuit para madakip ang umeskapo ng suspect. Naging saksi ang munting takanan na ito sa matamis na pagsasama ni Harold Ramos at Bea Cunanan. Kasama nila ang mga anak ni Bea, kabilang na ang unico iho niyang si Bri Bri. Pero makalipas ang halos 1 taon ng pag-iibigan, Lasin yung anak mo, labas mo na! Wala nga sa akin, di ba? hindi inaasahan ni Bea na sa parehong takanan magaganap ang karumal-dumal na pagsaksak kay Bri Bri. Nagsimula raw ang lahat ng kanilang pagtatalo nang pagdudahan ni Harold si Bea. Kasi daw nagtataka nga po daw siya dun sa send na chat na hindi nag-appear. Kala niya meron pang unang usapan. Doon na po siya nagalit. Lalo pa raw nang gigil sa inis si Harold nang sumabay sa bangayan nila ang walang tigil na pag-iyak ng 2 taong gulang na si Bri Bri. Ako po, sinusuntok niya ako, tapos nakayakap po ako sa anak ko. Iniilag ko po siya, kaso kahit po nakayakap ako, natatamaan pa rin po siya. Nang makita ang matinding galit ni Harold, agad siyang tumakbo palabas ng bahay para humingi ng tulong. Pagbalik ni Bea sa kanilang bahay, Tapos nung pumabutan ko, yung anak ko iyak na po ng iyak, sinasaktan na nga po. susunod! Nagsagawa ng hot pursuit ang mga otoridad para matuntun ang suspect. Sarang agriya tayo ni? Dada lang. Lagi mo lang dyan. Sa cellphone video na ito, tila trumpong pinaikot-ikot ng 3 babaeng mag-aaral ang isa nilang kaklase. Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Lasin yung cellphone! Ano ba problema mo? Sa gitna ng pagtatalo ng mag-live-in partner na sina Bea at Harold sa loob ng kanilang bahay sa Lubao, Pampanga, tila napagbuntunan na raw ni Harold ang umiiyak na batang si Bri Bri. Tapos nung pagkabigla niya pagkahiga, doon na po siya sumuntok. Kasi nga hindi niya mapatigil yung bata. Matapos humingi ng tulong sa labas, bumalik daw si Bea sa kanilang bahay. Dito na raw niya naabutang wala nang malay ang kanyang anak. Nakatakbo po kami, kasama ko po yung anak ko, buhat ko. Nakapasok pa po kami sa loob ng bahay ng biyanan ko. Doon na po siya dumating na may dala na po ng kutsilyo. Tapos doon na po ako nagsisigaw ng, sa Lolo, tulungan niyo po kami. Nandilim daw ang paningin ng lalaki at nagsimula ng mangwasiwas ng palaksak. Nakita ko po kasi mismo, tumagos po nga po dito sa kamay ko, kaya may sugat din ako dito. Nahawakan ko yung kutsilyo nung dumaretso din dito. Kasi pilit ko nga pong sinasagka para hindi siya maano. Yung hinaharangan ko po talaga.
Agad tumawag ng tricycle si Bea para magpatakbo sa ospital sa Guagua, Pampanga. Pero dito na raw sila sinabihan ng mga doktor na ang kanyang 2 taong gulang na anak dead on arrival. Sa cellphone video na kuha sa loob ng morgue ng ospital, madaling araw ng April 3, 2025. Halos maglupasay na si Bea sa harapan ng wala ng buhay niyang anak. Uy! Uy! Sa pag-iikot ng resibo, natunto namin ang barangay patrol ng San Roque na nagdala sa mag-ina papunta sa ospital. Ayon sa kanya, duguan na raw ang bata nang isakay sa kanyang tricycle. Kinakay yung mga yung bata, yung nanay dito. Nung nakita ko ito, may sugat na, may dugo na yung sa lalim namin. Pero yung bata, nakita ko, labas na yung bituka. Pero di na gumagalaw. Ayon sa doktor na nagsagawa ng medical legal ni Bea at Bri, nagtamo si Bea ng 2 stab wounds o mga saksak sa kaliwang braso at kamay. At dahil pit-pit ni Bea ang 2 taong gulang na anak nang mangyari ang paranaksak, tumagos ang 12 pulgadang kutsilyo mula sa kamay ni Bea hanggang sa tagiliran ni Bri. Nakalagay sa death certificate na stab wound o saksak sa kanang bahagi ng katawan ang ikinamatay ng bata. Ayon kay Bea, bigla raw naglaho si Harold nang dalhin sila sa ospital. Kaya ang Lubao Municipal Police nagsagawa ng hot pursuit sa loob ng 30 oras. Si Harold ang lumalabas na prime suspect sa mga sugat na natamo ni Bea at pagkamatay ng kanyang anak. Batay sa inisyal na impormasyon ng mga pulis, 2 lugar ang pwedeng pinagtaguan ng suspect. Wala pa sa 1 kilometro ang layo ng mga ito sa bahay ng mag-ina. Pero hindi siya nakita sa bahay ng kanyang kamag-anak hanggang sa isang tip ang natanggap ng mga otoridad noong alas 11 ng umaga ng April 4, 2025. Si Harold nakikituloy raw sa bahay ng kanyang tiyuhin. Doon po tayo pupunta kasi yun din ang sinabi ng mga kapitbahay na posibleng pagtaguan niya na malapit sa lugar. Hindi na nag-aksaya ng oras sa mga otoridad at agad nilang nilusob ang di umano'y pinagtataguang bahay. Harold, pagbilang na 3, huwag ka na magtago! Dahil ang iyong hideout natuntunan ng mga lesbo! May hiniing ka ba? Sumbong o reklamo? May naabit, inaagrabyado. May kakanta may solusyon. Nang madat na ng mga pulis ang suspect, mukhang katatapos lang mananghalian. Ano pangalan mo? Harold Ramos, ha? Harold, lasapin mo na yan dahil sa kulungan na ang iyong derecho! Karapatan ka manahimik, no? Ina-aresto kita sa kasalang pagpatay. May karapatan ka manahimik. Lahat na sabihin mo, pwedeng gamitin. Laban o pabor kayo. Cheers mo. Matapos basakan ng kanyang mga karapatan, hinalughog ng Lubao Police ang kanyang bitbit na bag. Laking gulat nila nang tumambad mula sa kanyang sling bag ang isang granada. Dandan lang. Ilagay mo lang dyan. Baba mo na. Yan. Granada. Agad dinala sa Lubao Municipal Police ang suspect, pati na rin ang kanyang tiyuhin. Hindi mayari ng bahay. Sige. Mayari ng bahay. Sharon, ano mo yan? Nakaharap siya sa kasong homicide para sa pagkamatay ni Bri. Nakaparayam ng resibo si Harold, pero tila walang imik at nanginginig pa sa takot. Pero maya-maya pa, nasa gilid na si Bea na nag-aabang na pala sa paghuli sa dating kinakasama. Ano bang nangyari, sir? Ba't magpang sa ganito? Pero si Bea hindi makukuha sa sorry mo, Harold! Gusto ko
Pero yung anak ko, hindi na mababalot yung buhay. Siya, balik pa yung anak ko, patay na. Nakapareham din ng resibo ang tiyuhin ni Harold. Ayon sa kanya, wala raw siyang alam sa nagawa ng kanyang pamangkin. Kailan po ba? Kanina po umaga po. Ayun. Pero alam mo po. Hindi po alam pumunta doon. Anong alam mo siya? Wala pong alam pumunta doon si Dol doon sa amin. Kung sakaling mapatunayang nagkasala si Harold para sa kasong homicide, maaari siyang makulong ng habang buhay. At harap din siya sa kasong paglabag sa Section 3 of RA 9516 para sa nakumpiskang granada sa kanyang bag. Naharap sa kasong obstruction of justice ang kanyang tiyuhin dahil sa tangka umunong pagtago sa suspect. Pero nito lamang April 6, 2025, inisyuhan ng release order ang tiyuhin ni Harold. April 9, 2025, dinala na sa kanyang huling hantungan ang 2 taong gulang na si Bri Bri. Dumalo ang tunay na ama ng bata na si Mojo Ocampo. Hindi raw niya kailanman matatanggap ang sinapit ng kanyang anak. Huwag siyang mag-alala, ma'am. Paglalabong ko talaga, ma'am, hindi ko i-atras yung kaso yun, ma'am. Tsaka managot na dapat yung mga mananagot. Mga gumawa sa kanya, ma'am. Para naman sa lola ni Bri Bri, walang kapatawaran ang ginawa sa kanyang apo at hindi siya titigil na humiling ng hustisya. Dapat pa siyang managot talaga. Siyempre, kung di niya ginawa yun, hindi mawawala yung apo namin. Siyempre, masakit po talaga. Hindi ka namin malilimutan sa buong buhay namin habang buhay. Nasa puso't isipan ka namin. Salitang pinagsabunutan at pinaikot-ikot sa sahig ang isang babaeng estudyante sa Quezon City. Ang pambubuli ng kanyang mga kaklase nangyari sa loob mismo ng kanilang classroom. Sa cellphone video na ito, tila trumpong pinaikot-ikot ng 3 babaeng mag-aaral ang isa nilang kaklase. Hawak nila sa buhok ang dalagita at sinabunutan hanggang masubsob sa sahig ang biktima. Dahil sa lakas ng pagkaladkad, natanggal na ang sapatos ng dalagita. Nang makatayo, muli siyang sinabunutan ng isa. At saka itinumba sa sahig para muling saktan. 4 na araw matapos ang insidente, natunto ng resibo ang estudyanteng sinaktan sa video na itatago namin sa pangalang Sam, 13 taong gulang. Sa paitulot ng kanyang ina na si Len, eksklusibong nakapanayam ng resibo ang dalagita. Kwento niya, hindi raw ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ng grupo sa loob ng paaralan. 3 po, sunod-sunod. Beses po namin tsaka uwian. Kasi po yung gumanti sa mga masama. Kasi Diyos na po bahala sa kanila. Ayun po yung iniisip ko. Dahil sa takot, hindi na raw niya nakuhang magsumbong pa sa kanilang teacher o sa kanyang mga magulang. Binabantaan po kasi nila ako. Dadamay daw po nila pamilya ko. Papabanot daw po ako sa labasan. Nang magbigay ng pahayag ang ina ng biktima, hindi na niya napigilan ang pagbuhos ng kanyang emosyon. Masakit sa akin to kasi makita mo yung anak mong ganun, kalad ka rin. Sa pagnanais na maresolba ang insidente, ipinatawag ng paaralan ang mga magulang ng mga batang sangkot sa away. Gusto nung mangyari ng guidance na lang yung counseling kasi meron daw tayong sinusunod kasi mga minor. Pagkatapos daw ng inorganisang pagpupulong ng paaralan para sa mga magulang at mga estudyanteng sangkot sa gulo, sinabing counseling daw at community service ang ipapataw na sanction sa 3 estudyante. Isa sa ilalim din daw si Sam ng counseling. Ngayon, ang ginawa nila, sasagutin naman daw nila yung pagpapagamot ng anak ko. Ako, gusto ko lang naman mapacheck up na yung anak ko. Yun na yung gusto ko talaga kasi hindi nawawala yung sakit ng ulo niya April 7, sinamahan ng resibo ang mag-inang sa Quezon City Protection Center. Sumailalim sa isang closed-door interview si Sam kasama ang social worker ng nasabing center. Sa tulong ng resibo, sinuri si Sam ng isang neurologist para makita ang kanyang kalagayan. So, ang ginawa natin, ang tawag po doon, neurological examination.
Ngayon, yung examination ko, wala naman po ako nakitang major red flags in terms of abnormalities sa kanyang neurological examination. Isa ko pang concern, maliban sa trauma sa ulo, yung trauma sa psychologic trauma na sustain ni Sam. Kailangan ng intervention, ng psychologic o psychiatric intervention. Sa datos ng Department of Education noong 2020 hanggang 2021, nasa 5,683 ang bilang ng insidente ng bullying sa iba't ibang paaralan sa bansa. Nitong 2021 hanggang 2022, tumaas ito sa 17,510 dahil dito, binansagan ng Program for International Student Assessment o PISA ang Pilipinas na bullying capital ng mundo. April 8, nagsagawa ng public hearing ang Senate Committee on Basic Education. Ipinatawag ang mga opisyal ng Bagong Silangan High School at iba pang mga paaralan para bigyan sila ng pagkakataon na talakayin ang kanilang anti-bullying policy. 2018, top-notcher tayo sa bullying. 2022, top-notcher tayo sa bullying. Seems to me that we're not doing enough and I don't want this to happen again in the next PISA round, which is actually this year. Maya-maya pa, dumating na ang principal ng Bagong Silangan High School. Bakit sa Bagong Silangan, hindi pumupunta yung mga bata sa guidance designate? Alam po nila, sir. So, alam po nila kung sino po yung masumusubaybay sa kanila. Pati po yung advisor nila. Tinanong ng Senado ang isa sa mga kamuni ng Philippine Guidance and Counseling Association kung ano ang nakikita nilang solusyon sa paglaganap ng bullying sa mga paaralan. Nagsisimula ang bullying in most of the evidence-based researches because of contempt. So, ibig sabihin ng contempt is a powerful feeling of dislike to a person. Marami pong character strengths program na pwede natin gamitin because the formation of values is not just from 0 to 12 but 12 to 18 is the formation of ethical value. Pero sa gitna ng mga rekomendasyon ng counseling at emotional assessment para sa mga mag-aaral, nagpaalala ang Senado tungkol sa pananagutan ng pamilya ng mga napatunayang nambuli sa kapwa mag-aaral. Civil liability, so they can pay for damages, they can pay for the medical expenses, lawyers, etc. Correct? So hindi absuelto yung magulang. May pananagutan din daw ang mga opisyal ng paaralan kapag napatunayan ng DepEd na may pagkukulang sa paggabay sa mga mag-aaral. As regards the liability po of the school head, they may be held liable for neglect of duty for their failure to organize and convene the Child Protection Committee. Pagkatapos ng pagdinig, sinubukan muli ng resibo na kunin ang pakayag ng principal ng paaralan. Ayon sa kanya, may nakalinya na silang mga disciplinary action para sa 3 nanakit kay Sam. Actually, yung mga bata kanina ay nagpatuloy pa rin ng pag-aaral. Kumuha sila ng exams pero sa guidance office yung mga bata. And then, magkakaroon ng community service yung mga bata na perpetrators. And then, mag-undergo sila ng psychological assessment. Magkakaroon talaga ng pre-enrollment seminar para sa mga batang na-identify din na may mga cases ng ganun sa school. Nakapanayam ng resibo ang Department of Education, National Capital Region. Patuloy pa rin daw silang nakikipag-ugnayan sa paaralan para makuha ang kanilang official report tungkol sa insidente. Did the school do its best para magkaroon ng safe environment ang mga bata? Pag nakita sa investigasyon na may pagkukulang, meron din tayong karapatang aksyon dyan. Para sa ina ni Sam, desidido silang magkaso sa mga magulang at sa mga nanakit sa kanyang anak. Sabi ko sa kanila, sa anak nila mangyari yun, ano mararamdaman nila? Hindi ako magpapaareglo. Kung yung anak ko na nagpatawad sa mga kaklase niya, ako hindi. Pwede ko naman po ibalik yung binigay nila sa akin na halagang 500 sa isang nanay. Yung binigay ng school na 1,000. Pwede ko naman po ibalik yun. Basta hindi po ako aatras. Ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council, hindi pa rin daw dapat kalimutan ang pagpapanagot sa kabataan. Ang mangyayari ngayon ay ibang klase ang accountability na gagawin sa kanya. Yung unang-una na accountability ay disciplinary measures galing sa school. Pangalawa, kahit na hindi siya pwedeng kasuhan,
pwede naman siyang file ng civil liability. Yan yung tinatawag nating moral damages. Pwede ring actual damages kung yung bata ay nagkaroon ng actual damages. Paalala ng JJWC, hindi absuelto ang kabataan na nasasangkot sa pambubuli. Maaaring yung bata, pero maaari din yung i-transfer sa magulang. Kung yung bata ang kasuhan mo, dahil ito ay civil, ang ibig sabihin niyan, danyos. So magbabayad sila. Of course, hindi natin sinasabi na yung perang yun ay equivalent na yun sa talagang compensation. Kung hindi, ito ay pagpapakita na tinatry nilang i-repair yung harm na nangyari. Ang paaralan ang itinuturing na pangalawang tahanan ng mga kabataan. Kaya nararapat lang na ito ay maging lugar ng kaligtasan, kalinga at kapayapaan. Kaya kailangang aksyonan ang anumang pananakit at pang-aapi na magaganap dito, lalong-lalo na kung may resibo. Hello! Hello! Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot, itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.